Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin finally, good news, BP Sara sa hatol ng Korte Suprema, mga Supreme Court Judge kinatigan ang impeachment, hinarang na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po lahat, hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito, may share lang po akong balita, no? Kapapasok lang mga kababayan, nako itong si PNP Chief Marbel, nahuli. Nako, ito panoorin na lang po natin mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Kakapasok lamang na balita mga kapuso, hinuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas ang convoy umano ng hepe ng Philippine National Police. So yan mga kababayan, convoy umano ng PNP Chief, hinuli ng DOTR ICT, no? Yan mga kababayan, nang dumaan sa EDSA busway. Nako, ito talaga mga karibin natin, no? Talagang mga abusado. Okay? Abusado po. Bakit masasabi nating abusado? Tayo nga, no? Tayo nga mga ordinaryong Pilipino, tumawid lang tayo sa hindi tamang tawiran, hinuhuli na tayo. Paano pa kaya ito sila? Hindi ibig sabihin na sila po ang nagpapatupad ng batas, no? Hindi na po sila susunod sa batas. Di ba? Sino po yan? Sino po yan? Sir, sa pagdadaan dito, alam niyo naman may bandit dito, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Ayo, alam ko naman yan, sir. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakikipagtalo ang humuling tauhan ng DOTR SAIC sa pulis na miyembro ng convoy. Hindi bumaba ang sakay ng convoy pero nang tanungin ng pulis kung sino ang nasa sasakyan, sinabi nitong si PNP Chief. Nakiusap pa itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Campo Crame. Hindi natikita ng convoy na umalis agad pero bumalik umano ang isa sa mga convoy para magpatiket. So yan mga kababayan, ang sakay pala ay si PNP Chief Marbel, no? Emergency daw mga kababayan, kaya napilitan mag-shortcut at lumabag sa batas na kanilang pinatutupad mga kababayan, di ba? Itong pulis po ang nagpapatupad ng batas, pero sila rin po, no, ang lumalabag sa batas. Is it acceptable mga kababayan? Katanggap-tanggap ba ang mga ganitong gawain? Kung pwede palang labagin ang batas, no? Baka lahat ay baka lumabag na sa batas. Baka wala nang tumawid sa tamang tawiran kung saan-saan na lang, di ba? Kasi nakikita nila yung PNP chief nga natin, no? Lumalabag sa batas, tayo pa kaya, di ba? Baka makipaghabulan na lang ang mga ito, mga kababayan. What do you think mga karibin natin? Okay lang ba sa inyo? Bawal po yung may tawag, yung wangwang. Wala naman silang wangwang, di ba? Okay. Siguro talagang emergency lang mga kababayan or talagang abusado lang din naman talaga, no? Abusado sa palagay niyo po mga kababayan, ha? Well anyway, ano man po ang inyong opinion, i-comment nyo na lang po mga karibin natin. At ito na nga, panoorin na po natin at bigyan ng reaksyon itong good news sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito na po mga karibin natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di
Manoy balitang, kahit anong pilit niyong siniraan at halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang lulutang talaga at hindi niyo matatago ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang di makapaniwala ang mga loyalistang bulag sa katotohanan at mukhang may matataranta na naman sa balitang ito, lalo na ang gobyernong nagpa. Tapos ang kumpirmadong balitang galing mismo sa Korte Suprema na may matinding utos at may hatol o binigyan ng 10 araw ang Senado at Kongreso para magbigay komento tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Kapapasok lang na balita, inatasan na mismo ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at ang Senado na magbigay komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang nasabing kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon pa sa kumpirmadong balita, galing mismo sa Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumeting, layunin ng kautusan na ito na makuha ang posisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyong inilatag sa petisyon. Kung ating matatandaan kamakailan lamang na naghain ng petisyon ng Vice Presidente na si Sara Duterte noong February 18, 2025 na kumikwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan ng Kongreso noong February 5, 2025. Ayon pa sa nasabing petisyon, iginiit ng Vice Presidente Sara Duterte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara pagproseso ng impeachment at hiniling niya sa Korte Suprema na harangin na nakatakdang paglilitis sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Korte Suprema sa kanilang official FB page sa kasong GR number 278353, Sara Z. Duterte versus House of Representatives Reginald Velasco and Senate of the Philippines. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. So yan mga kababayan, 10 araw po. Nabasa ko rin po doon sa kanilang post, no? With no extension. Ha? 10 araw lang mga kababayan, walang extension na. Kasi baka matulad po doon sa Vice-Cam petition, no, mga kababayan, na humingi pa ng karagdagang 5 araw ang Solicitor General, no, na bago sila magkomento kasi hindi pa daw sila nakakapag-isip no, ng kanilang sasabihin. So dito, klinaro po talaga ng Supreme Court na hanggang 10 araw lang ang inyong pagkukomento. Pag hindi po kayo nag-comment, ay alams na ito, mga kababayan. Sa kanyang petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order TRO, sinabi ng Vice Presidente na ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya ay labag sa Article 11 Section 3.5 ng Saligang Batas na nagsasaad na isang beses lang dapat simula ng paglilitis sa impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dagpa nito, Kamara, Senado, pinagkokomento sa petisyon ni VP Sara ng Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara, si Secretary General Reginald Velasco ng Kamara at ang Senado ng 10 araw para magkomento sa petisyon ni Vice President Sara Z. Duterte na humihiling na ipawalang bisa ng Korte ang Pero sabi po ng Secretary General, sabi niya, hindi muna ako magkokomento hanggat hindi ko na babasa, no? Kasi tinatanong na po siya, no, kung anong masasabi niya about dito. Sabi niya hindi pa siya makakapag-comment hanggat hindi niya nare-receive, no, yung letter, mga kababayan. 4 na impeachment complaint
laban sa kanya. Unquote. Nang lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, null and void ang complaint ng mga kongresista. Walang basis at due process, purely political. Pamumulitika lang para hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028 at saka para pagtakpan ang katiwalian at kapalpakan ng current administration. Impeachment is politically motivated, a number game. Mas maraming kaalyado si Marcos Jr. sa Senado at Kongreso. Mas malaki ang chance na ma-impeach si VP Inday. Hindi hustisya ang habol nila, kundi pigilan ang isang Duterte na manalo bilang presidente sa 2028 dahil alam nilang wala sila ni katiting na panlaban sa karisma at galing ng mga Duterte sa gobyerno at sa masa. Natatakot din silang hindi na nila magawa ang kanilang pangungurakot at baluktot na pamamalakad sa bansa. Salamat sa SC. Para sa aming mga taga-subaybay ay hindi kami agree sa impeachment na yan. Unahin muna nila ang bayan, hindi bangayan. Ang problema nila ngayon, nahuli sila na active pa daw yung 3 impeachment. Dapat isa lang ang impeachment sa isang taon. Ang nagsalita mismo yung nagripaso, kaya baka maudlot ang impeachment laban kay BP. Kaya ang last card nila, martial law. Tama si Tatay Digong, diktador na ang namumuno. Na sadyang panalo na si BP Sara dito. Sa sobra kasi nilang sa sobra nilang atat na atat to impeach Vice President Sara Duterte. Yan. Marami po silang mga impeachment complaint na ginawa. Sabi ko nga nung una pa lang, 'di ba? Hindi mo na kailangan ng napakaraming complaint na 'yan, 'di ba? Isa lang sapat na kung talagang may kasalanan, no? Dahil nga walang kasalanan, mga kababayan, gumawa sila ng sarili nilang mga ibinibintang na kasalanan kay Vice President Sara Duterte. Kaya yan, nagka-leche-leche tuloy ang inyong mga stick to the plan. Di ba? Yun eh. Dahil nga walang kasalanan, kayo dyan, kayong grupo na dyan, gumawa kayo ng kasalanan kayo rin na grupo na dyan, gumawa rin kayo ng kasalanan, gumawa kayo ng pwedeng maging kasalanan ni Vice President. Kaya nga na-create yung Quadcom, di ba? Yung investigasyon dyan sa Department of Education, Department of the Office of the Vice President, di ba? Kaya na-create yung mga hearing na yan, kaliwat ka ng hearing na yan, patungkol po kay Vice President Sara Duterte kasi kumukuha po sila, no, ng pwedeng maging kaso, no, ni Vice President Sara Duterte. Pero doon po sila, lahat ng ginawa nila, mga kababayan, lahat po ng ginawa nila, kaliwat ka ng hearing, isang idlap lang, no? Nawala lahat ng doubt dahil po doon sa inilabas na report ng COA, na unmodified opinion or unqualified opinion, mga kababayan. Diba? Yun eh. Kahit anong gawin nyo dyan, dahil sinabi ng COA na wala ngang anomalya, wala pa rin kayong magagawa because you are not COA. Diba? Auditor ba kayo? Diba? You must rely, no, to the result, no, ng auditor ng COA. Hindi yung gagawa sa kayo ng sarili ninyo. Diba? Diyan nagka-leche-leche. Kaya nga umabot sa 4, no? Umabot po hanggang 4 na impeachment complaint, no? So, diyan nagkabistuhan na. Panic mood na naman ang palasyo at kongreso nito sa desisyon ng Korte Suprema. Mukhang mababasura lang ang walang kwentang impeachment na yan. Mapapahiya lang kayo lahat. Mas mabuti pang umatras na lang kayo habang may oras pa. Tama, umatras na lang kayo. At saka etong problema, mga kababayan. For example, lahat ng to walang patunguhan, di ba? Itong ginawa nilang mga hearing, Quadcom, Tricom, anything dyan. Sino ang lugi dito? I mean, sino bang nag-compensate dyan? Di ba? Tax ng taong bayan ang ginagamit ninyo sa mga hearing na yan. Tax ng taong bayan ang ginagamit, pampasweldo sa inyo. Tapos mapapawalang wala. Nada. Sayang po ang pera.
Diba? Sayang ang kaban ng bayan na ginagamit para sa inyong pansariling mga investigasyon, personal unquote. interest. Good news po, ito ang pag-usapan natin tungkol sa petisyon na inihain ni BP Sara at ang kanyang mga abogado sa Supreme Court. Yung kine-question niya yung constitutionality ng impeachment process at humihingi sila ng temporary restraining order sa korte para hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ito, may kautosan na ang Korte Suprema. Post ito ng ABS-CBN News 1 hour ago. Just in. Supreme Court asked House of Representatives, Senate, and House Secretary General Reynald Velasco to comment within 10 days on the petition for prohibition filed by Vice President Sara Duterte on her impeachment case via Adrian Arialin, AB. So yan mga kababayan, malaking good news ito. Korte kinatigan si VP Sara, may hatol sa Senado at Kongreso. May panibagong kaso isinampa sa korte, tapos si Cheese, Tamba at Lucas dito. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga karabin natin. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.